Hallelujah, hallelujah. Mawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba, O
Hallelujah. Papurit po sa salamat lamang sa nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah. Papurit po sa salamat lamang sa aming Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tunay ngang walang makakapigil sa aming pagpupuri, Panginoon. Hallelujah. 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 Salamat, O Diyos, sa kagalakan na binigay mo sa puso namin, Panginoon. Sa kapayapaan, Panginoon. Hallelujah. Sa kagalakan, Lord, na nag-uumapaw na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito, Panginoon. Tangi sa presensya mo lamang namin natatagpuan. Salamat, Panginoon. Ikaw yung nagbibigay sa amin palagi ng dahilan. Kami makapagpuri, kami makapagpasalamat, Panginoon. O Diyos, tunay nga ika'y dakila sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, sa oras ito, wala kami ibang gagawin kundi pasasalamatan ka namin, papupurihan ka namin sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin. Panginoon, andyan ang pagsubok, andyan yung kabiguan, andyan yung karamdaman, andyan yung pangangailangan. Walang tiyak sa mundong ito, Panginoon, pero may nananatiling tiyak. Ikaw yun, Panginoon, sa buhay namin. Ang Panginoon namin na pinangahawakan namin araw-araw, mga pangako mo, Panginoon, yung katapatan mo na hindi lumilipas, yung kabutihan mo araw-araw, yung pag-asa, Panginoon, na binigay mo sa amin, Panginoon. Sa bawat pagising namin, meron kaming Diyos na kasama sa bawat hakbang ng buhay namin. Panginoon, wala nang higit pa sa pag-ibig mo. Hindi kami perpekto, Panginoon. Marami kaming pagkukulang. Pero yung biyaya mo, Panginoon, nananatiling sapat at higit pa sa sapat, Panginoon. At Panginoon, patuloy nga, nagpapasalamat kami. Dahil sa kabila ng hindi kami karapat-dapat sa iyong presensya, Panginoon, sa iyong mga biyaya, ikaw yung nagbibigay sa amin ng dahilan para maalala namin yung pag-ibig mo, para maalala namin yung mga pangako mo. Kaya sa oras na to, ibabalik namin sa iyo yung karapat-dapat lamang na pagpupuri, na pagpapasalamat. Tanging sa iyo lamang, Jesus. Itong boses namin, Panginoon, itong mga kamay namin, itong buhay namin, iaalay namin sa iyo para lamang sa kaluwalhatian mo. Kaya minsan pa, kami aawit, sasamba sa iyo, sa Espiritu at katotohanan, sa aming Diyos na dakila sa lahat. Nag-iisang tunay ni Diyos, ikaw lamang, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan.
papuri't pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nang
Jesus, ang buhay mo'y naging daan sa kalayaang natatamo. Ang buhay ko'y sa'yo, awitin ko, walang hanggan ang kabutihan mo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Itatahan ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sa Diyos ang pinakamataas na umulang at salamat. Hallelujah! Isang mapagpalang gabi po mga kapatid at welcome pong muli sa ating Midweek Fellowship. Salamat po sa Panginoon at muli po tayong nagkasama-sama sa gabi pong ito. Sa gabi pong ito mga kapatid, tara na po at ating ihanda ang ating kalooban at ang ating kaisipan sa pakikinig po ng mga salita ng Panginoon. At sa gabi pong ito, tayo po ay may topic na Faith that Moves Mountain, the Faith of Noah. Muli po, tara na po at ating pakinggan sa pamumuno po ng ating pastor, Pastor Tonton Cruz. Praise God, praise you Jesus, glorify your name, hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan. So magandang gabi po sa ating lahat. Isang mapagpalang midweek sa ating lahat mga kapatid. Okay, alam kong ating pinapanabigan ang gabi na ito upang tayo ay patuloy na makapakinig ng kanyang salita. Okay, so sa pagpapatuloy, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay manalangin muna. Amen. Hallelujah, purihin ka Panginoong Hesus, aming Ama. Dakila ka namin sa oras na ito at pinasasalamatan ka namin sa pagkakataon ito na patuloy na binigyan mo kami ng pagkakataon makapakinig ng iyong salita. Patuloy na binibigyan mo kami ng buhay, pagpapala, kalakasan, pag-iingat sa bawat araw. Maraming salamat o Diyos. At dalangin namin aming Ama na sa oras na ito na patuloy mo kaming samahan sa pakikinig namin ng salita ng Diyos. Salita mo, aming Ama, at tulungan nawa kami ng Espiritu Santo upang maintindihan namin mabuti, maunawaan namin mabuti ang mensahe mo
At dalangin ko din, Ama, na tulungan ako ng Espiritu Santo na ibuhos mo ang iyong karunungan, na ikaw ang patuloy na magturo sa amin, ikaw ang patuloy na magbigay ng mga pananalita, kaalaman, karunungan, at mga aral na nais mong iparating sa aming lahat. Maraming salamat, Panginoong Hesus, aming Ama, at sa oras na ito, walang ibang maitaas na pangalan kundi pangalang Jesus, walang ibang mapupurihan kundi ikaw lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Okay. Palakpakan po muli natin ng Panginoong Hesus. Ayan. So muli, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Okay? So, sa oras po na ito, ayan, tatalakayin po natin yung panibagong series natin, natapos na po tayo doon sa The Power in the Name of Jesus. So ngayon po dadako po tayo doon sa panibagong series ng ating midweek, na ito po ay pinamagatang Faith That Moves Mountains. Okay? So, alam ko po na ito ay patuloy tayong pagkapalain ng Panginoong Hesus. Marami tayong maaral na matututunan. Maraming mga mensahe ang Diyos na ating mapapakinggan na makakatulong sa ating pananampalataya o sa ating lakaring pananampalataya. Okay? At nawa, ayan, sa biyaya ng Panginoong Hesus, habang inaaral natin itong series na ito, ayan, patuloy na panawagan ko sa ating lahat ay patuloy nating isagawa, isapamuhay yung mga napapakinggan natin. Amen? Yung mga natututunan natin. Amen? Okay? So, again, ang series po natin ay Faith That Moves Mountain. Okay? So, expect na po natin dito sa series natin na ito, po ito, puro mga istorya ng mga biblical characters, okay, na mababasa natin syempre sa Bible. Okay? So lahat po na yan, lahat ng mga characters na ito magmula nung Lumang Tipan, okay? Sa simulan po natin ngayon yung pananampalataya ni Noah. Okay? So lahat po ng yan ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Okay? At dito po, hindi po natin itutukuyin o siguro papahapyawan natin syempre, pero mas magfocus tayo dito doon sa pananampalatayang, yun nga, sa title natin, yung kayang magpalipat ng bundok. Okay? Hindi po yung faith na magdudulot sa atin ng salvation, yung pag-aaralan natin. Bagamat ako'y nakakasigurado, madadaanan po natin yan. Okay? Pero syempre, gusto nating maunawaan dito na para mas ma-encourage pa tayo, mas lumakas pa yung pananampalataya natin na mayroong effect ito sa buhay ng mga mananampalataya, no? Na hindi lang tayo mayroong pananampalataya na nagdudulot ng kaligtasan, na meron din tayong pananampalataya na makakagawa ng mga imposibleng bagay. Amen? Dahil po ang Diyos natin ay hindi lang po Diyos na kayang gawin yung mga posible. Dahil ang Diyos natin ay yung Diyos na kaya ding gawin yung mga imposible. Okay? So dito sa series natin na to, haaralin natin yan. Ano ba yung mga imposibleng kayang gawin ng Diyos, di ba? Sa buhay ko, kung merong nagawa ang Diyos ng mga imposibleng bagay, o gumawa ng himala ang Diyos sa mga karakter ng mga pag-aaralan natin, okay? So hindi malayo na gumawa din ng Diyos ng mga himala. Amen? Sa panahon natin ngayon dahil sa pananampalataya natin sa Diyos. Pananampalataya natin kay Kristo. Okay? At sabi nga rito sa Matthew 17:20, sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Amen? So ito yung ituturo sa atin dito, mga kapatid. Bagamat alam ko na ito'y madalas nating napapakinggan, okay, madalas itong ipinipreach sa atin na sa pamamagitan ng pananampalataya, kaya mong gumawa ng mga imposibleng bagay o yung mga sa tingin mo ay hindi na kayang gawin ng tao.
Okay? Dahil sa pananampalataya natin sa Diyos. Okay? Yung mga imposible na sa tao, posible pa din po yan. Sabi nga dito, kung meron tayong pananampalataya. Amen? Hindi po ito sasabihin ni Jesus Christ na parang parang ano yun, parang hindi naman magkakatotoo. Okay? So, bagamat siguro naisip natin dito, hindi naman siguro literal na sinasabi dito ng Diyos, no? Okay? So, pwedeng ganun, pero hindi po natin pwedeng alisin. Okay? Sabi ko nga kanina, ang Diyos po natin ay kayang gumawa ng mga imposibleng bagay. Kaya nga sinabi rito, tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Okay? So, ganun po, kamakapangyarihan ay may parang ganun yung effect, 'di ba? Ganun yung epekto sa atin kung tayo po ay nananampalataya sa Diyos na at nagtitiwala tayo na ito ay magagawa ng Diyos. Okay? Maraming instances sa Bible, 'di ba? Halimbawa, yung pinagaling, 'di ba? 12 years na dinudugo. Okay, imposible na sa tao, pero dahil sa pananampalataya nung babae, diba, yung inaagasan kay Jesus, pananampalataya niya kay Jesus Christ, gumaling yung babae. Amen? So, naging susi yung pananampalataya para maranasan niya, ma-experience niya yung miracle ng healing. Amen? At marami pa, di ba? Yung mga imposibleng bagay, katulad nga dyan, mga kailang Moises, di ba? Sino magkakakala, nahati yung dagat. Pero tatalakayin po natin yan sa mga susunod. Okay? So, gusto ko lang maunawaan natin dito na itong verse na ito, mga kapatid, ay hindi lang ito sinabi para maganda lang yung, di ba, yung mensahe, parang ano yun, hindi lang to isinulat para lang mabasa lang natin, para lang humanga tayo. Sinulat to kasi ito ay mangyayari. Amen. Kapag tayo po ay may pananampalataya, kahit na sinlaki lang ng buto ng mustasa. Amen. Okay? So, may mga tanong kasi sa atin, di ba? Parang, bakit di naman nangyayari? Bakit ganun? Alam nyo, isa yan sa mga talagang ang tawag dito? Isa yan sa mga talagang pinagdadaanan ng mga Kristiyano. Amen. Kaya nga lagi nating napapakinggan din, live by faith, not by sight. Amen. Kasi yan talaga kalaban ng pananampalataya natin. Kapag tayo po ay natuon doon sa mga bagay na nakikita, okay? Katulad nung nangyari kay Pedro. Si Pedro po, naging himala na yung nangyari, ha? Nakalakad na siya sa tubig. Okay? Pero nung dahil siya natuon dun sa mga bagay na nakikita, yung malakas na hangin, matataas na alon, okay? Nawala yung focus niya doon sa pananampalataya kay Jesus Christ. Nawala yung focus niya kay Jesus Christ. Ano nangyari? Lumubog. Okay? So, in this series, mga kapatid, nawa, yan, ma-encourage tayo na napalakasin pa natin yung pananampalataya natin. Okay? Na, di ba, parang i-enhance pa natin, napalakasin natin, nang sa gayon, kasi in talaga ang puhunan ng mga Kristiyano yung pananampalataya. Okay? Na maging ehemplo natin o sabihin natin ma-encourage tayo dun sa mga kwentong mapapakinggan natin dito, mga istorya ng pananampalataya ng mga biblical characters. Okay, so nawa, ayan, maging lesson na tumimo sa ating puso't isipan. Baka kasi meron tayong nami-miss, di ba? Sa faith journey natin. Okay, baka akala natin yung faith journey natin pag-attend lang, di ba? Pakikinig, tapos magpe-praise, tas okay na, no? So, dito nawa, baka may mapulot tayo na ito pala kulang sa pananampalataya ko. Hindi ko pala ito nagagawa. Okay? Kaya siguro, parang meron pa akong doubt. Diba? Kapag
meron akong kahilingan sa Lord, kapag meron akong mga may pinagagawa ang Diyos sa akin pero hindi ko magawa, 'di ba? Yung calling sa akin hindi ko magawa. Baka kasi siguro ito yung nami-miss ko. Kulang ako dito sa aspeto ng pananampalataya na ito. Okay? So sana matutunan natin 'yan at dumating tayo sa punto ng pananampalataya natin na ma-experience natin yung mga miracles, 'di ba? Even the impossible, okay, ay ma-experience natin, ma-witness natin sa buhay natin. Amen. At alam ko, meron na 'yan eh. Meron ng mga imposibleng mga nangyayari sa buhay natin. May mga himala na nangyari sa buhay natin because of Jesus Christ at dahil yan sa pananampalataya natin kay Jesus Christ. Okay? So, yung ilan sa atin na experience na yan. Okay? So, sa araw na ito, sa gabi na ito, pag-aaralan nga natin yung buhay o yung pananampalataya ni Noah. Okay? So, ito po ay hindi ko nababasahin yung buong story ni Noe o ni Noah. Kung gusto niyo po, basahin po ninyo. Ayan, mula po ito sa Genesis chapter 6 hanggang chapter 10. Okay, kasi kung mabasahin ko ito, maubos oras natin. Pero alam ko namang tayong lahat ay pamilyar doon sa kwento ni Noah. Okay, so bilang buod siguro, parang refresh lang. Si Noah po ay siya po ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Okay, mabuting matuwid siyang mamuhay. So bukod sa kanya, lahat ng sangkatauhan talaga nagpakasama. Okay? So lahat ay talagang hindi naging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nagpasya ang Diyos noong panahon na iyon na gunawin ng mundo sa pamamagitan ng pagbaha. Okay? So dahil nga nalugod ng Diyos kay Noah, siya ay inatasan ng isang task, okay, ng isang trabaho, okay, na gumawa siya ng isang malaking barko o arko na kung saan ay ito yung makakapagligtas sa kanila doon sa pagguno ng Diyos sa pamamagitan ng baha. So binigyan siya ng task na gumawa siya ng gantong barko, ganyan. So isinama niya pati buong pamilya niya maging doon sa instruction na isama at magsakay siya ng mga pares-pares na mga hayop na ito yung magpapatuloy ng lahi ng mga hayop na ito, okay? Ng mga species, di ba? So tumagal din yung bagyo, o syempre yung pag-ulan hanggang sa bumaha ng bumaha, and alam naman natin na then, di ba, humupa din yung barko, and then nagkaroon ng ang tawag dito, tipan ang Diyos kay Noah, pati sa kanyang mga anak. Yun nga yung, di ba, yung rainbow, na every time na makikita natin yung rainbow, isang pagpapaalala sa atin na hindi nagmuling gugunawin ng Diyos ang sandaigdigan sa pamamagitan ng baha. Okay? So alam ko nare-refresh tayo diyan, So siguro ang mas tatalakayin natin dito yung mga lessons, okay, na na binabanggit o noong mapipitas natin dun sa istorya ni Noah. Okay? So noong inatasan o noong pinili ng Diyos, okay, si Noah upang gawin yung task na ito, isa sa mga ipinakita niya, isa sa mga ginawa niya bilang may pananampalataya sa Diyos. Sabi dito, nagtiwala siya sa Diyos wholeheartedly. Okay, buong puso siyang nagtiwala. Amen? Kaya sabi rito, Genesis chapter 6 verse 14 to 20. Okay? Pero ano lang to, hanggang verse 4, ano lang tayo? 16. Okay? Sabi dito, kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy ng cypress. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran.
Ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay 135 meters ang haba, 22 meters ang luwang, at 13.5 meters ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Okay, so hanggang dito na lang po tayo, no? So ito yung sinasabi natin na may inatas o may inutos ang Diyos. Sabi nga, gumawa si Noah ng malaking barko na yari sa Cyprus. Okay? So, dito sa part na ito ng buhay ni Noah, nasubukan dito yung pagtitiwala niya. Okay? Dito kasi, hindi ko alam kung sanay kayang magkarpintero si Noah. Pero kung babasahin ko yung, siguro sa chapter 9, chapter 10, doon sinabi, magsasaka si Noah. Okay? Pero kung siguro, sabihin na natin, sanay man si Noah, magkarpintero, pero parang sabi nga natin, ano to unimaginable task. Diba? Parang, Lord, parang ang hirap naman ito. Diba? Pagkagawin mo ako ng gantong kalaki, kung hindi ako, si Noah, hindi lalo sanay magkarpintero, napaka-imposible, Lord. Bakit mo naman papagawa sa akin to? Okay, bakit mo papagawa sa akin? Napakalaki pa, wala akong katulong, wala akong machine. Okay, wala akong alam sa mga ganyan. Okay? So, doon lang sa siya ay mag-isa o siya lang ay sabihin na natin na, di ba? Ay wala siyang, kasi siguro makakatulong niya anak, syempre mga bata din 'yon. Hindi pa rin ganong maalam doon sa mga ganong mga carpentry, di ba? Pero kung titingnan natin, parang ang hirap, di ba? Imposible na hirap gawin 'yan. Okay? Pero alam niyo ginawa ni Noah, hindi siya, di ba? Hindi siya hindi niya question ng Diyos, di ba? Hindi siya sinabi, Lord, di ba? Yahweh, parang hindi ko naman kaya to. Imposible itong pinapagawa mo sa akin, di ba? Okay? Tinanggap niya ng buong buo. Sige Lord, gagawa ako. Gagawin ko 'yan. Okay? Dahil sinabi mo. Okay? So dito, pinakikita rin sa atin yung hindi mapantayang pananampalataya ni Noah na tinanggap niya yung task kahit na sa tingin niya imposible kasi alam niya, diba? Kasi alam niya na tutulungan siya ng Diyos. Kasi alam niya na doon sa task na ipinapakita sa kanya o pinapagawa sa kanya, hindi siya bibigyan ng isang task na hindi niya makakayanan. Amen? Dahil kaya yung trust niya talaga nandoon, pagtitiwala niya. Okay, na alam niya na tutulungan siya ng Diyos. Okay, kahit na may mga agam-agam, kahit na may mga, 'di ba, may mga pagdadalawang isip. Okay? So, hindi lang sinabi dito, pero ako naniniwala, may pagdadalawang isip 'yan. Okay? Pero mas pinairal niya yung pananampalataya niya sa Diyos na sumunod doon sa kalooban ng Diyos. Okay? Amen? Okay, so sa atin ngayon nandito, although wala namang pinapagawa sa ating mga, diba, may mga barko, di ba? Pero lahat tayo may pinagagawa ang Diyos. Okay? Amen? Merong calling sa atin ng Diyos. Okay? Tingnan natin, baka dun sa calling ng Diyos sa atin, mas nananaig yung mga doubts. Baka mas nananaig yung mga weaknesses natin. Okay? Amen? Lord, di ako huwag mo napagawa sa akin to kasi hindi naman talaga ako preacher Lord, kasi hindi naman talaga ako hindi naman talaga ako magaling sa ganito. Okay na ako sa okay na ako sa gantong ministry. Okay na rin ako, ma-attend na lang ako. Okay na ako doon sa every Sunday, attend ako, di ba? Amen? Okay? So, mas tinitingnan natin yung capabilities natin kaysa doon sa kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen?
So baka tingnan natin, bakit dito tayo namimiss, no? Ito yung part ng faith natin na medyo may lundo. Okay? Again, tulad ni Noah, magtiwala tayo sa Diyos wholeheartedly. Okay? Kaya ang sabi rito, Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6, kaya ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen? Especially mga kapatid, pagdating sa calling sa atin ng Diyos. Sa paglilingkod natin sa Diyos. Okay? Dapat laging sagot natin, yes Lord, gamitin mo ako. Kung dito mo ako ginagamit, Lord, na mag-preach, i-share ang gospel sa pamilya ko, gawin mo, Lord. Yes, oo ako. Amen? Okay? Baka kasi nauna yung hiya natin, nauuna yung takot, di ba? Nauna yung mga agam-agam natin. Okay? Again, paalala sa atin ng Diyos, magtiwala tayo sa Diyos. Magtiwala tayo kay Jesus Christ. Hindi niya tayo dadalhin sa isang task na tayo po ay mapapahiya. Amen? Alam niyo nung ginagawa ito ni Noah, yung barko, katulong ni Noah ang Diyos. Okay? Amen? Katulong niya. Amen? Hindi lang nakasulat, 'di ba, yung tulong, pero merong mga part doon na may tulong ang Diyos. Ang Diyos po nagsara ng pinto ng arko. 'Di ba? At nung natapos na 'yung baha, ang Diyos din ang nagkuman sa kanila, pwede na kayong bumaba. 'Di ba? Nakaagapay 'di ba? Naka-monitor. Merong gabay ng Diyos, okay? At syempre ako naniniwala, habang ginagawa yan ni Noah yung barko, siya nagbibigay ng wisdom. Ang Diyos ang nagbibigay ng strength, 'di ba? Ng lakas, ng karunungan sa paggawa ng arko. Okay? Paggawa ng barko. Okay? Amen? Alam niyo sa atin din, ganyan. Minsan sasabihin natin, Lord, mahiyain ako. Lord, hindi ko kaya. Umuo ka na lang. Okay? At hayaan mong tulungan ka ng Diyos. Sa process ng task na ibinigay sa iyo ng Diyos, naniniwala ko na hindi ka pababayaan ng Diyos. Siya ang gagabay sa iyo. Siya ang magbibigay sa iyo ng karunungan. Siya ang magbibigay sa iyo ng skills. Okay? Amen? The moment na tayo po nanampalataya kay Jesus Christ, binigyan niya na tayo ng skills. Okay? So, kailangan lang gawin. Diba? Kailangan natin gawin, i-practice yung skill na yun. Okay? Yung paggawa ng barko ni Noah, meron siya noon. Diba? Nung binigyan siya eh. Napatunayan niya noon, nung binigyan siya ng task, gumawa ka ng barko. Okay? Diba? So nakita niya, ay, kaya ko palang gumawa nito. Amen. So tayo din mga kapatid, sa bawat task, sa bawat calling sa atin ng Diyos, okay, may ipinunla ang Diyos na kakayanan sa ating lahat. Amen. All we have to do is to practice that skill. Okay? Yung pinunla ng Diyos sa atin. At huwag tayong matakot na hindi natin kaya. Kaya natin yan. Amen. Magtiwala tayo sa Diyos. Kaya ang sabi sa Philippians 4:13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Maraming tao, diba, medyo hindi tama yung pagkakaintindi sa verse na to. Diba? Wala yung konteksto. Okay, na akala pag sinabi na magagawa ang lahat ng bagay, maging yung, diba, mga parang pang superhero. Okay, yung tipong yung mga gusto mong gawin, magagawa mo. Okay, so kung babasahin po natin yung mga naunang verses dito, yung estado po ni Pablo dito na nagawa niyang managana, maghirap, magutom, diba? At kung ano pa. At lang lahat ng yun mga kapatid, yun yung mga experiences niya nung siya ay tinawag ng Diyos. Okay? Nung naglingkod na siya sa Diyos. Kaya, itong Philippians 4:13, mas applicable siya, okay,
para doon sa mga pagsubok o doon sa mga hindrances o yung mga obstacles na dadaanan natin dahil tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Okay? Amen? Kaya ito sinabi, no? Kaya kapag habang ikaw naglilingkod, may hirap dyan, merong mga doubts, merong mga obstacles habang naglilingkod ka, magagawa mo ang lahat ng yan dahil sa lakas na kaloob sa iyo ni Kristo. Amen? Siya pa din nagbibigay sa atin ng lakas, ng karunungan, ng talento. Okay? So, wag nating titingnan, okay, although ito yung laging pinapasok sa atin ng kaaway, mahina ka, hindi mo kaya. Again, live by faith. Okay? Live by faith. Tularan natin si Noah, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso. Kaya mo yan. Amen? Dahil merong kaloob ang Diyos sa atin. Amen? Okay. So, ano pa yung second lesson natin dito? Follow God's instructions precisely. Okay? So, sundin natin ng mabuti yung mga instruction ng Diyos sa atin. Okay? Yung kay Noah, and dito pa sa verse 15, sabi nga dito, ng Genesis chapter 6, ang barkong gagawin mo ay 135 meters ang haba, 22 meters ang luwang, 13.5 ang taas. Amen? So, talagang kumbaga, dito, ang Diyos, siya na yung parang naging architect dito, no? Ito yung gagawin mo, ito yung mga sukat niyan. Okay, si Noah na lang yung gumawa, no? Okay. So, talagang talagang precise yung instruction ng Diyos at ginawa naman ni Noah kung ano yung mga inuutos sa kanya, no? Maging doon sa iba pang utos niya regarding dito, sabi nga dito sa verse 19 and to 20, ayan, magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tigi-isang pares sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Okay, pati yung mga instruction na to, after magawa na yung barko, no? Na yun nga, imagine dito rin, diba? Parang imposible din mangyari to eh. Di ba? Napakahirap pasunurin ng mga hayop na to. Paano mo? Diba? Lalo yung mga babangis. Paano kung lapain pa ako niyan? Yung mga maiilap. Diba? Tatakbuhan lang yan. Diba? Nakaka-frustrate yan. Paano ko naman, paano ko naman pasusunurin yan? Okay. Amen? So, ako naniniwala, nung ginagawa rin niya, may divine intervention ang Diyos dyan. Okay? So, sumunod siya. Siguro, hinahanap niya sa kagubatan. Okay? Yung mga napuli niya ng mga hayop. Okay? Mayroong gabay ang Diyos dyan. Kaya napasunod niya yung mga hayop at maisama at maisakay doon sa barko. Amen? Okay? So, dito po mga kapatid, may pinapagawa sa atin din ng Diyos. Okay? May pinapagawa sa atin ng Diyos, mga kapatid dito. Okay? Sabi ko, hindi man barko, pero may instructions sa atin ng Diyos na dapat natin gawin. Okay? Preach the gospel. Amen? Preach the gospel. Amen? Kaya sabi sa Marcos chapter 16 verse 15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa mundong ito, sa buong mundo, at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Amen? Amen? So, sabi nga, ipangaral ng magandang balita. Lagi natin napapakinggan. Magandang balita, dapat ipangaral natin yan. Hindi lang dapat natin kinikimkim, diba? Isinasa atin lamang yung magandang balita. Especially, syempre, pag sayang magandang balita, it's the good news of salvation. Amen? Magandang balita, yung aral ng kaligtasan, diba? Aral ng kabutihang loob ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos. Okay? Yan yung mga dapat nating ipangaral. Amen? Na hindi nakikita at hindi naririnig ng maraming tao. Okay? Amen? So, sa atin, mga kapatid, baka namimiss din natin yung part na to. Preaching the gospel. Amen? Alam niyo, in preaching the gospel, hindi lang ito basta, di ba, parang kailangan, although dapat darating tayo doon, mga kapatid, pero
hindi kailangan magsimula tayo na talagang gagawa ka ng set of, 'di ba, mga aaralin mo yung Bible, 'di ba, na ipapangaral mo. Pwede nating simulan 'yan mga kapatid sa sharing kung paano ka nabago ng Diyos. Yung encounter mo sa Diyos, okay? Isang mensahe na ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Nung nabago ang buhay mo, nabago ang pamilya mo, diba? Nagkaroon ka ng kaligtasan, mabuting balita yan. Good news. Diba? Kasi na-encounter mo si Jesus Christ. Okay? Amen? So, have we ever preached the gospel? O na-share natin yung gospel? O baka naghahari pa din sa atin yung hiya? Amen? Okay? Naghahari sa atin yung tawag dito, yung pag-aalinlangan. Okay? Alam niyo si Noah, nung ginawa niya yung barko, diba? Kinukutsa siya, yung mga tao nandun, diba? Tingnan mo itong si Noah, baliw na baliw. Tirik na tirik ang araw, gumagawa ng barko. Diba? Kinukutsa. Okay? Pero hindi niya inintindi. Okay? Hindi niya pinansin. Diba? Focus niya, sige, ito pinapagawa sa akin ng Diyos, gagawin ito. Kutsain man ako ng tao, okay lang. Okay? Ito pinapagawa sa akin ng Diyos. Okay? So, tulad ni Noah, normal, merong pangkutsa, pangiinis, panunukso. Normal yan sa pangangaral ng salita ng Diyos. Buti nga, yan na lang sa panahon natin ngayon, ano? Wala na katulad nung mga panahon nila Pablo, di ba? Na pinapatay, dinadakip, di ba? Kapag nangangaral ka ng aral tungkol kay Kristo. Amen. So, wag sana na maging hadlang yung mga bagay na ito, yung pagiging o yung panunukso para tayo ay tumigil o para tayo ay hindi o wag nating i-share yung gospel. Okay? Amen. So, gawin natin to mga kapatid. Ipangaral natin kahit sa simpleng pamamaraan. Okay? Simulan natin sa pinakamaliit na pamamaraan. Simulan natin sa ating pamilya. Amen. Okay. So, ano pa po ba pag sinabing gospel mga kapatid? Hebrews chapter 4 verse 12 to 13. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na nasa magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag, lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Amen? Okay, so isa rin sa instruction sa atin ng Diyos ay walang reservation every time na tayo po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Kung ito po ay offensive, kung ito man po ay marinig na yung unpleasant truth kung tawagin, kailangan natin ipangaral. Amen? So, kalakip ng salvation, kailangan din natin talagang ipangaral yung mga kasalanan. Amen? Okay. So, na hindi nalulugod ang Diyos sa kasalanan. Okay. So, ito po yung isang dapat nating maunawaan, na kuminsan kasi maraming preachers, di ba? Maraming mga Kristiyano na iniiwasan yung gantong aral dahil nga offensive sa bawat makakapakinig. Okay? So, madalas ang mga ipinapangaral, gospel ng, diba, yung prosperity, diba, yung andun lang sa love. Okay? Amen? Parang, kaya nga dyan nagkaroon ng sira yung once saved, always saved. Amen? Ayan, ganyan yung tingin. Kasi nga, dahil puro love, grace, diba? So, naakala ng marami ay okay nang magkasala. Diba? Na tanggap ng Diyos ang kasalanan. Which is hindi po mga kapatid. Dahil nga may grace, patatawarin naman, liligtas pa rin kahit may kasalanan. Hindi po ganun ang kagandahang loob ng Diyos. At hindi po ganun ang mabuting balita. Amen. Ang mabuting balita po, diba, tayo po ay iniligtas at binabago ang buhay. Okay? Binabago po ang buhay natin mula doon sa pag-estado natin ng alipin ng kasalanan
tinatransfer tayo dun sa pagiging alipin ng Diyos. Diba? Anak ng Diyos. Okay? So, kalakip niyan mga kapatid, at gayon pa man mga kapatid, kailangan pa rin natin talagang kung kailangang sabihin na hindi nalulugod ang Diyos sa kasalanan, kahit na ito ay offensive, kailangan natin sabihin ito. Amen? So, ang Diyos po, ganito po yung maging malinaw sa atin. Ang Diyos po, mahal po niya ang sanlibutan. Kapag sinabing sanlibutan, makasalanan po yan. Mahal po ng Diyos ang mga makasalanan. Amen? Mahal po, kaya nga iniligtas tayo eh. Kaya ibinigay nga si Jesus Christ eh. Amen? Pero hindi po siya natutuwa at di siya nalulugod sa kasalanan. Amen? Mahal niya ang sinners, ang makasalanan, pero hindi niya gusto. Diba? Galit siya sa kasalanan. Amen? Ayaw niya ng kasalanan, mga kapatid. Amen? Kaya sa pangangaral din, kailangan din nating sabihin talagang kung ano yung mga uri ng kasalanan, diba? Na ngayon, sa mundo natin ngayon, talamak na din, Talagang umiiral na yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Okay? Yung mga same-sex marriage. Amen? So, hindi po kinukundina ng Diyos. Okay? Ang mga gantong uri ng tao, Okay? Mahal po ng Diyos. Kaya pa man, syempre, hindi po nalulugod ang Diyos dun sa practice na ito. Amen? Okay? So, kaya, mga kapatid, okay, sa pangangaral natin, kung kailangan tumbukin yung kasalanan, diba? Kailangan natin tumbukin yan. Yung paglalasing, yung pagsusugal, diba? Yung mga pita ng laman. Amen? So, kung kailangan natin tumbukin yung mga bagay na yan, kung iyan na makakapagbabago ng buhay nila at malalaman nila na ang ginagawa nila ay kasalanan, kailangan nating sabihin yan. Amen? So, yun pong instructions. So, ibig sabihin, kapag complete na we follow precisely yung God's instructions, okay, wala tayong tatanggalin doon, di ba? Na, eto, tatanggalin ko tong gospel na ito kasi yung makakapakinig, masasaktan. Hindi po. Walang ganoon, mga kapatid. Wala tayong ang tawag dito, wala tayong sasalain sa gospel para lang anong tawag dun sa term na yun? Para lang masatisfy yung tagapakinig. Hindi po. Amen? So, kung tayo magpipreach, ang isasatisfy natin si Jesus Christ. Kung ano ang mensahe ni Jesus Christ. Amen? O baka kasi ganito rin tayo, di ba? Baka sa pagsunod natin sa Diyos, baka hindi rin, di ba? Hindi rin completely, Hindi rin precisely yung pagsunod natin sa Kanya. Baka kulang tayo sa instructions. Kulang yung ginagawa nating instructions. Baka may reservations pa rin tayo, mga kapatid. So, dito sa buhay ni Noah, ginawa niya kung ano yung, diba, instruction sa kanya ng Diyos. Okay. So, ano yung pangatlo? Okay. Practice patience in trials. Ang sabi sa Genesis chapter 7 verse 12, bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Okay. Ang sabi rin sa Genesis chapter 8 verse 13 to 14, noon ay 601 taong gulang kasi Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng barko at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Nang ika-27 araw ng ikalawang buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. So, pinakikita dito, mga kapatid, bukod doon sa preparation ni Noe, okay, at noong, diba, ang tagal na noon at noong time, noong bumuhos ang ulan at hanggang sa humupa ang baha. Napakatagal po nito, mga kapatid, Amen? So, kung babasahin natin yan, parang 1 taon o 1 taon mahigit. Kasi nung bumaha, 600 years old si Noah. At nung natuyo, 601 na. Okay, so ganun katagal. Amen? Yung
pinagdaanan niyang mga pagsubok, no? Okay? So, dito pinakikita yung katyagaan. Okay? Katyagaan ni Noah. Amen? Na kahit na sa tingin niya ay parang kailan ba matatapos ito? Imagine, nandun ka sa isang taon, nandun ka sa loob ng barko, walang araw, okay? Ni parang siguro kung magkaroon man ng hangin, bihira lang kasi bihira sila magbukas ng bintana, no? Tapos yung amoy hayop, yung pagkain, di ba? Siguro paulit-ulit na lang din. Okay? So imagine yung task na binigay sa kanya, Lord, hanggang kailan mo matatapos to? Okay? Kailan mo matatapos to, Lord? Okay? Na kahit na sa tingin niya na parang hindi pa nakikita, hindi, di ba? Malabo pa yung kung hanggang kailan siya magtitiis. Amen? Okay? So, dito pinakikita rin sa atin mga kapatid, sa pagtawag sa atin ng Diyos, sa calling sa atin, syempre talagang hindi naman pagtawag sa atin, smooth sailing lahat eh. Diba? Talagang merong process sa buhay natin. Diba? Na parang, Lord, ang tagal naman. Diba? Parang sa buhay ko, ang pagtawag sa akin ng Diyos, Lord, parang dito pa talaga ako. Diba? Parang ba't pa lang naman nangyayari sa akin? Diba? Ba't parang nakikita ko pa rin sarili ko na makamundo. Ba't parang nakikita ko pa rin yung sarili ko na parang happy-go-lucky. Diba? Parang irresponsible pa din ako. Diba? Parang di pa rin ako nagmamature. Parang dito pa talaga ako sa pagpapastor. Okay? So, katulad niyan, di ba? Parang pinairal dito yung patience, di ba? Yung katyagaan. Amen. So, nanatili din dito mga kapatid yung pananampalataya niya, no? Na sige Lord, kahit na matagal, alam kong kasama kita. Okay? Alam kong hindi mo ako pababayaan. Amen. Kaya nga sabi nga, ang patience mga kapatid, ano yan eh, gift. Diba? Gift. Fruit of the Holy Spirit yan. Bunga yan ng Espiritu Santo. At sabi nga natin, ito po ay nag-grow every time na ito po ay natetest natin sa mga pagkakataon na diba, tayo naghihintay at tayo nagtitiwala sa Diyos. Okay? So, yung patience, kapag yan ay umiiral sa atin, normal yan. So, pagganahin mo lang ng pagganahin, mga kapatid. Okay? So, kung meron ba tayong mga hiling, meron tayong mga inaabangan, meron tayong iniintay, again, pairalin mo yung patience, magtiwala ka habang naghihintay. Okay, magtiwala ka sa Diyos. Okay, hindi kaya ilalagay sa sitwasyon na pababayaan ka lang din ng Diyos. Malabo po yan, mga kapatid. Amen? Okay, magtiwala lang tayo. Pairalin mo yung patience mo ba kasi tayo sa buhay natin, naiinip tayo, no? Kaya siguro marami ding mga Kristiyano, Lord, ang tagal. Diba? Lagi na lang ganito, tigil na nga lang ako. Okay. Pahinga na muna nga ako. Amen? So, baka nauna pa yung reklamo natin, mga kapatid. Amen? Baka kasi doon tayo bumabagsak sa patience. Amen? Again, patience. Diba? Susubukin talaga yung patience mo. Yung to the point na maiisip mong mag-quit, yung to the point na maiisip mo nang bumitaw. Okay? Pero every time na naisip mo na yan, yun yung patience. Diba? Pag naisip mo na yan at sinasabi mo, hindi, tutuloy pa din ako. Patience yun. Amen. Okay? Doon umiiral ng patience. Okay? Pero yung patience na linggo lang, na parang magaan pa din sa'yo, na hindi mo pa rin naiisip, diba, na mag-quit, diba? Good yun, diba? Good yun kung hindi natin naisip. Pero every time naiisip mo na mag-quit, naisip mo na hirap ka na, naiisip mo na parang bigat ka na, amen, doon mapagaganahin yung patience. Okay? Gaano man katagal. Okay? Yun. Okay, so kapag tayo po ay nasa paglilingkuran, hindi mawawala yung ganyang mga bigatin.
Di ba? Yung parang lumulutang-lutang na lang din tayo. Saan ba ako dadalhin ng Lord? Okay? Hanggang kailan ba matatapos? Kailan ba ako makakita ng liwanag? Okay? Amen? Kasi si Noah, hindi niya alam ano naman plano sa akin ng Lord. May madadatnan pa ba akong lupa? May madadatnan pa ba akong araw? May madadatnan pa ba akong puno? Makakain pa ako ng mga punong kahoy? Okay? Amen? So may mga ganyan din tanong sa atin. Diba? So anong plano sa akin ng Lord? Bakit na ako tinawag dito? Kahit na ito ay parang hindi mo pa makita, ma-imagine kung ano yung plano niya, magtiwala ka pa din. Kaya sabi sa kanyang salita, "For I know the plans I have for you." Siya ang nakakaalam ng plano. Magtiwala lang tayo. Okay? So magtiwala tayo na at the end of the day, di ba, magugulat ka na lang. Okay? Meron na palang magandang inihanda ang Diyos. Kaya ka tinawag sa ganung gawain, ganung pagtawag, ito pala yung inilatag niyang plano sa'yo. Okay? Magtiwala lang tayo. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. So ano pa yung lesson dito? Live righteously amongst unrighteousness. Okay? So si Noah, kaya nga nagpa siya ang Diyos na gunawin ang sanlibutan dahil sa pamagitan ng baha. Kasi nga, ang mga tao noon, panahon na yon, talagang nagpakasama. Okay? Talagang, kumbaga nga ay parang, ang gusto ng Lord, total reset. Di ba? Laganap yung ano eh. Laganap yung kasalanan. Okay? Na talagang wala nang rumirespeto sa Diyos, wala naghahanap sa Diyos. Lahat lumapas lang sa Diyos. Okay? So, siguro, eyesore na sa Diyos yan eh. Di ba? So, kaya ang ginawa yan. Pero, sabi nga, si Noah, namuhay siya. Di ba? Namuhay siya na nakalulugod-lugod sa Diyos. Kahit na ang mga nakapaligid sa kanya, tao ay mga unrighteous. Okay? Sabi sa Genesis 6, verse 9, ito ang kasaysayan ni Noe, matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Okay, so ano lang yung pinakikita sa atin dito mga kapatid? Hindi po tayo pinagbabawalan na makibagay. So, napag-aralan po natin yan. Diba? Tinuro sa atin ni Brother Alex. Okay? Hindi po tayo pinagbabawalan na makibagay sa sanlibutan o sa tao. Okay? Na, syempre, kasama yan sa paghayo, no? Hindi tayo pwede yung, dahil tayo Kristiyano, tayo na yung mas mataas. Okay? So, hindi natin sila maaakit, hindi natin tayo move to preach the gospel kung ang tingin sila na sa atin ay mayayabang, tingin nila sa atin ay mga self-righteous, di ba? So, hindi tayo makakapasok. Hindi magbubukas ang pintuan. So, kaya normal yan makikisama. Pero ang paalala sa atin ng Diyos, Roma 12, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Okay? Makisama tayo, pero hindi tayo makikiayon sa takbo ng mundong ito. Panatilihin natin na sa mundong ito, manatilihin natin yung integrity natin as Christians, na mag-stand firm tayo sa pananampalataya natin sa gitna ng society, di ba, na nasa ibang path, di ba, sa ibang daanan. So daanan ng sanlibutan, di ba, sa mga gawaing makalaman. Okay? So sa kabila ng mga nandyan, manatili tayong nakatayo sa pananampalataya natin. Panatilihin natin yung values, diba? Yung mga paniniwala, pananampalataya natin ng patuloy na umiral sa atin habang tayo nabubuhay dito sa mundong ito. Okay? So, lagi nating naririnig, wag natin i-compromise ang pagiging Christian natin sa maraming tao at sa maraming sitwasyon. Okay? So, baka dito naman tayo nami-miss. Okay? Diba? Dito tayo nagkukulang. Christian tayo, pero baka mas importante pa din o baka mahalaga pa din sa atin yung tingin ng tao sa atin. Diba? Ay, ito si Brother Tonton, diba? Ano to eh? Pastor na, hindi na dapat natin tong kaibiganin, diba? Medyo lumayo-layo na tayo. Ako naman, since ayaw kong lumayo sila, hindi, sige, okay lang. Diba? Okay lang, sige, inuman pa tayo. Okay, so,
hindi ako naging totoo dun sa pananampalataya ko. Okay? Hindi ako naging totoo doon sa pagiging Kristiyano ko. Okay? So, nawa at dapat sa atin bilang Christians, okay, makikisama tayo pero wag natin i-compromise yung pananampalataya natin. Kaya ang sabi sa mga awit, chapter 1, verse 1 to 3, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Okay? So tayo to, mga Kristiyano, no? Okay? So dapat hindi na rin tayo nakikisama sa mga gantong masasama. Kung sa trabaho, may mga pagkakataon na may mga gulo, sigalot, okay? Bilang Kristiyano, dapat ikaw yung isa sa mga mag-ayos. Hindi ka na yung gagatong pa. Okay? Okay, kasi yun yung mga ganyang gawa, diba? Ganyang mga kilos ay ano na rin yan preaching the gospel. Diba? Makita sa iyo yung light, makita sa iyo yung salt, makita sa iyo si Jesus Christ. Amen? At ano pa po ang sabi? Mga awit chapter 1, verse 1 to 3. Sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwang daon at umumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. So, sa atin, ang kasiyahan na dapat natin ay yung bigyan ng kaluguran ng Diyos. Sundin lagi ang Diyos. Diba? Sundin kung ano yung gusto ng Panginoong Hesukristo. Diba? Amen? Yung kung ano ang sinasabi ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Amen? Yun na dapat yung nagbibigay sa atin. Yun yung nagbibigay sa atin ng saya at yun yung nagdidikta ng buhay natin. Amen? Amen? So, tingnan natin. Assess natin sarili natin. Baka dito naman tayo nagkukulang. Okay? So, ano pa po? Prepare for future challenges. Okay? Genesis chapter 6 verse 22. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng inutos sa kanya ng Diyos. Okay? So, lahat yan, ginawa ng Diyos. Sabi ko nga, kung ano yung inutos niya. At dito po mga kapatid, si Noe po, ginawa niya yan before pa noong umulan. Okay? Hindi niya ginawa yan, saka na Lord, saka na. Pag umuulan na, kapag meron ng evidence ng pag-ulan, saka ako gagawa. Okay? So, hindi po ganun yung ginawa ni Noe, no? So, the moment na may calling sa kanya, may pinagawa sa kanya, ginawa niya agad. Amen? So, katulad din natin, mga kapatid, no? Sa buhay natin, meron din tayong mga bagay o meron din pinapagawa sa atin ng Diyos, diba? Na kailangan na rin natin gawin agad-agad. Na hindi na natin kailangang hintayin yung bagay o yung sitwasyon na makakapag-trigger sa atin, dapat ginawa ko na pala yun. Okay, so sa buhay natin ngayon, i-translate natin o isaarong ang tawag doon, ilipat natin, no? Na although wala nang paggunaw ng baha, pero tingnan natin yung panahon natin ngayon, malapit na, no? Malapit na yung judgment, diba? Malapit na yung pagdating ni Jesus Christ, diba? Pagdating ng second coming. At syempre, bukod doon, pwedeng ang mauna naman ay yung katapusan natin dito sa mundo. Dalawang bagay yan, ano? So, sabi nga natin, we have to preach the gospel. Okay. Yan yung dapat natin gawin. So, hindi na dapat nating hantayin, ay teka, eto na pala si Jesus Christ, padating na, mag-preach na ako. Amen. So, hindi Okay. So, alam niyo po, sa buhay natin, mga kapatid, may pinagagawa ng arko ang Diyos. Pero, hindi yan yung arko, mga kapatid, na literal. Okay. Yung barko to na spiritual na makakapagligtas ng maraming tao. Okay. Amen. So, huwag na nating hantayin na
katulad ng sinasabi ng ilan, di ba? Uy, matagal pa naman yung buhay ko eh. Di ba? Malakas pa ako, hindi ko pa kailangan ng Diyos. At maniniwala tayo, sige, malakas ka pa nga, sige na, saka ko na share sa iyo ang gospel. Okay. Saka ko na bubuuin yung arko para sa iyo. Amen. So, hindi dapat, no? Na, kasi nga sabi dito sa Matthew 24, verse 44, kahit lagi kayo maging handa, sapagkat darating anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Amen. So, sa buhay natin, walang nakakaalam kung kailan, unang-una, kung kailan ang second coming ng Lord, ni Jesus Christ, o yung rapture, kung tawagin, hindi natin alam kung kailan yan. Okay? At walang makakapagsabi kung anong oras, anong petsa. Okay? Kaya, sabi nga, as early as now, as early as ikaw tinawag ngayon, buuin mo na yung arko. Okay? Buuin mo na yung barko. Preach mo na ang gospel. Okay? Kahit ayaw pa na ng maniwala, buuin mo na. Kahit kinukutsa ka pa ng una, buuin mo na. Amen? Sabi nga sa kanyang salita, ang araw ng kaligtasan, ngayon na. Diba? Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Okay? So, it's time for us. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Diba? Parang sabihin, matagal pa ang buhay. Pwede pa next week. Pwede pa next month. Pwede pa sa next day, next year. Pwede pa. Saka na ako maglilingkod. Saka na ako mag-preach ng gospel. Saka na ako mag-share ng gospel. Okay? So, sabi nga dito, hindi natin alam kung kailan. Kaya, ang sabi ng Santiago 4:14, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa araw. Mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Amen. So, hindi natin hawak ang mundo. Hindi natin hawak ang buhay natin. Okay? Kaya nga walang makakapagsabi na bukas na lang, sa susunod na linggo na lang, sa susunod na buwan na lang. Okay, baka ganun may mindset pa tayong ganun, ano? Walang nakakaalam, baka bukas wala na yung dapat mong pangaralan, i-share ng gospel. O baka bukas wala na rin tayo. Okay? Baka bukas yung target mo na share ng gospel, huli na pala ang lahat. Wala na. Okay? Hindi na natin nagawa yung barko. Hindi natin nagawa yung ark. Okay? Nang makakapagligtas sa kanila. Okay? So, maging tulad tayo ni Noah na as early as ng pagkatawag sa kanya, ginawa niya agad yung barko. Amen? Ginawa niya agad. Nagpagamit agad siya. So, sa atin, nagpagamit agad dapat tayo. Nagpagamit tayo sa Lord. Lord, gawin mo akong vessel. Diba? Gawin mo akong ark. Na yung sa bawat ipipreach ko, makakapagligtas ako ng buhay. Makakapagligtas ako ng tao. Amen? Sa pag-share ko ng gospel, may maililigtas ako. Okay? Amen? So, ganun dapat yung mindset natin. Kaya ako nagpapasalamat ako sa Panginoon, especially sa buhay ng ating mga sa ating mga humahayo. Salamat sa buhay ninyo, salamat sa lakas na pinagkakalob sa inyo ng Diyos. Okay? Sa walang sawang pangangaral ng salita ng Diyos at maging sa mga preachers natin every Sunday and midweek. Okay? Na talagang pinaglalaanan natin ng oras, panahon na tayo po ay maipangaral ng salita ng Diyos. Maging sa mga nag-share ng mga live streaming, mga nag-share at mga nag-i-invite sa ating fellowship. Yan, salamat sa Panginoon sa buhay po ninyo. Okay? Malaking tulong po yan sa mga buhay na sineshare ninyo ng gospel. Amen? Kasi inaakay nyo po sila patungo dun sa kaligtasan. Amen? So, salamat sa Lord. Amen? Okay? So, buuin natin yung ating barko, no? Okay? At syempre, bago pa man din, ang ibang tao, sabi nga, prioritize your family. Amen? Yan yung pinakamalapit na tao. Okay? Sa buhay natin, na dapat nating i-priority o prioritize. Sabi dito sa Genesis chapter 7 verse 1, sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao, ikaw lamang nakita kong namumuhay na matuwid. Okay? So may command din sa atin ng Diyos. Hindi lang ikaw. Ang pagtawag sa atin ng Diyos, hindi lang personal. Laging kasama ang pamilya.
Amen? Okay. Kaya nga sabi na sa kanyang salita, ikaw ay maliligtas, ikaw at ang iyong sambahayan. Okay. Kasi sa iyo magsisimula. Amen? So sa kaligtasan na ito, o dun sa arko na gagawin natin, simulan natin gawin niyan sa loob ng ating tahanan. Amen? Simulan natin dyan. Okay? Invite natin. Diba? Ipakita natin sa kanila yung asin. Pagiging asin at ilaw. Okay? At kung may pagkakataon, diba? Pangaralan mo ng mabuting balita. Okay? Kung merong hindi maling ginagawa, disiplinahin mo ayon sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay magulang. Okay? So maraming pamamaraan ng pagbuo ng barko natin sa loob ng tahanan. Okay? Maraming pamamaraan. So, ang kailangan lang natin gawin, tulad ng gawin ni Noah, gawin agad natin. Yes, Lord, gagawin ko. Diba? Magtiwala ka sa Diyos. Wholeheartedly. Huwag mong tingnan yung limitations mo. Okay? Huwag mong tingnan yung weaknesses mo. Amen? At syempre, sabi nga rito, always give thanks and worship God. Okay? Noong siguro sa chapter 8 or 9, nung humupa na yung baha, okay, alam niyo unang ginawa ni Noah doon? Bumuo siya ng dambana at nagpasalamat sa Diyos. Okay, nagpuri siya, nag-aalay siya sa Diyos. Kaya after noon, nakipagtipa na ang Diyos sa kanila na hindi niya nagugunawi ng mundo sa pamamagitan ng baha. Amen? Amen? So sa kabila nung, di ba, sa kabila nung trials, sa kabila nung pagsubok, yung 1 year na nasa loob ka ng barko, di ba, yung paggawa ng barko, amen, yung pagtitiis dun sa loob ng barko, diba, pinakita pa rin dito ni Noah, Lord, salamat, diba, nagpuri pa din siya. Okay? Walang reklamo, bagkus, diba, nagpasalamat siya at nagpuri sa Panginoon. Okay, so baka ito rin yung kulang sa atin, ano? Again, baka puro tayo reklamo. Huwag naman. Okay? Lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Lagi tayong magpuri, sumamba sa Diyos. Sabi nga sa Colossus 4, chapter 2, maging matyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Okay? So, whatever happen, ano man yung pinagdadaanan mo, hindi man maganda sa paningin mo, magpasalamat ka pa din sa Diyos. That's the right attitude of a Christian. Hindi na tayo magpasalamat sa mga pagkakataong okay ang lahat. Amen? Nagpapasalamat din tayo kahit na may mga bagay na hindi maganda sa ating paningin. Salamat ka pa din. Okay? Amen? Kasi nagtitiwala yun eh. Pagtitiwala sa Diyos yun, pananampalataya yun, na sisikat pa din ang araw. Diba? Matutuyo pa rin ang lupa. Amen? Tulad ng Noah. Tutuyo pa rin yan. Okay? So, ganun din sa atin. Pasalamat tayo. Mag-alay pa rin tayo ng papuri sa Kanya. Huwag natin kakalimutan yan. Yan na po ang buhay natin. Na tayo po ay lagi makapagbigay ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Kaya sabi nga rin, Philippians 4:4, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Okay? So, sa lahat ng pagkakataon ito, lagi daw, no? So, ikaw man ay inuusig, doon sa calling mo, nahihirapan ka, doon sa calling mo, nagda-doubt ka, magpuri ka sa Panginoon. Sinusubo ka, magpuri ka sa Panginoon. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Okay, napaliwanag ko na to. Pag sinabing magalak, hindi lang to yung nakangiti ka, no? Magalak ka sa Panginoon, ibig sabihin, magpuri ka sa Panginoon. Ano man yung sitwasyon mo sa buhay. Ano man yung pinagdadaanan ng pagsubok, magpuri ka sa Panginoon. Yun ang buhay natin. Okay? So, tingnan natin, no? So, marami tayong mga lessons na napakinggan ngayon. So, assess na lang natin yung sarili natin. Saan ba ako nagkukulang? Baka dito ako sa part na to nagkulang. Okay? Kaya yung faith ko, parang hindi pa ganun kasing tibay, no? Hindi pa ako hindi pa mangyari yung mga miracles, di ba? Yung mga
extraordinary miracles na mangyayari sa buhay ko. Baka meron pa akong mga pagkukulang. Okay? So, ganyan pa man, mga kapatid, ano ba yung pinaka-lesson natin dito na ano ba yung nag-move ng mountain, 'di ba? Doon sa pananampalataya ni Noah, 'di ba? So unang-una syempre, 'di ba? Sabi nga unimaginable task yung binigay sa kanya pero nagawa niya, 'di ba? Imposible pero nagawa niya dahil nagtiwala siya sa Panginoon. Unimaginable task din 'yun in the process nung bumabaha na. Okay? So almost a year or more than a year. Okay? Walang ilaw, 'di ba? Walang sunlight, 'di ba? Parang hirap mabuhay. Puro tubig, 'di ba? Walang lupa. Okay? 'Di ba? Pero nagawa at natapagtagumpayan. Amen. So alam niyo po yung kung imagine niyo lang yung baha, isipin niyo yung pinakatuktok ng bundok, 'di ba? Nalubog 'yun ng baha. So imagine yung takot. Imagine mo yung kung gaano kagrabe yung baha na 'yan. Ito lang recent, 'di ba? Parang nakakatakot na yung mga pinasok lang yung mga bahay natin, nakakatakot na yung baha. Okay. So imagine niyo yung takot, yung pangangamba ng buong pamilya at ni Noah nung panahon na 'yun. Okay, paano kung magkaroon ng butas yung barko? 'Di ba? Paano kapag hindi kinaya ng 'di ba na ipalutang yung barko? Ang dami rin. Dami nila doon. Imagine ganun kalaki. Parang sabi nga 3 palapag yung barko na ito. Okay, pero 'di ba? Napagtagumpayan, 'di ba? Nagtagumpay. Biroan nga namin ni Kuya nung pinag-uusapan namin 'to. 'Di ba? Yung barko nagawa niyang iakyat dun sa bundok. 'Di ba? Sa taktok ng bundok. Okay? 'Di ba? So, yun yung mga imposibleng na nangyari, 'di ba? Yung mga miracles na nangyari sa panahon ni Noah. So ngayon din sa atin, alam niyo meron din yan tayong mga miracles, 'di ba? Na pwede nating ma-encounter at pwedeng na-encounter natin, 'di ba? Okay. So, tayong lahat sa calling natin, meron tayong, 'di ba? Baka dati ito yung weakness natin pero naging strength natin na. Okay? Miracle po 'yun. Amen. Yung dating ikaw ay mahiyain pero ikaw ay nakakapag-preach na sa harap ng maraming tao. 'Di ba? From weakness naging strength mo na. Okay? Miracle po 'yan. Amen. Na dating ikaw ay buto lang, 'di ba? Pero ngayon puno ka na. Amen. Na hindi mo na imagine na ikaw ay magiging isang matured Christian na, di ba, maraming tao ang napapangaralan mo ng salita ng Diyos. Amen. Diba? Na dating baby Christian, ngayon lumago ka na. Spiritually matured, di ba? Ano niyo po 'yan? Di ba? Ano 'yan? Miracles 'yan ng Diyos. Okay? So dati ikaw ay stagnant Christian lang. Okay, na sitting ministry. Okay, na okay ka na sa ganito, pero ngayon soldiers of Christ ka na. Isa sa mga humahayo, isa sa mga nangangaral, isa sa mga nag-iimbita, diba? Isa sa mga hindi na ikinahihiya ang salita ng Diyos. Amen. Miracle po 'yan. Pagbabago ng buhay 'yan. Bukod sa ikaw ay naligtas, ginagamit ka na ng Diyos. Amen. Amen. So, tulad nga ni Noah, yan. So, sa lesson na to, impossible talaga yung task na ibigay sa kanya. Pero dahil sa pananampalataya niya kay Jesus Christ, sa Diyos, nagawa niya yun. Amen. So, tulad natin, may mga task din sa atin ng Panginoong Jesus, sa atin ng Diyos. Diba? Manampalataya tayo. Tingnan natin yung himala na gagawin ng Diyos doon sa task na ibinigay niya sa atin. Although, kung tingin natin, mahirap, imposible, amen, walang imposible sa Panginoong Jesus. Diba? Sabi nga, we can do all things through Christ who strengthen us. Magtiwala lang tayo. Amen? Hallelujah. Amen. So, nawa po ay napagpala tayo
So una pa lang po ito, no? So marami pa tayong mga mapapakinggan regarding dito sa mga pananampalataya, sa mga biblical characters. Amen. So ayan, so nawa, ayan nga, patuloy tayong napagpala at patuloy tayong napaalalahanan ng Diyos at nawa sa buhay natin ang bawat salita ng Diyos. Amen. So tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat sa biyaya mo, sa karunungan, sa mensahe na pinagkaloob mo sa amin. Lord, nawa, dalangin namin, patuloy mong hubugin, patuloy mong palakasin ang aming pananampalataya. Ikaw nakakaalam na mga kakulangan namin sa aming journey, sa aming spiritual journey, Lord. Kung ano man yung mga pagkukulang namin, kung saan kami nagkukulang dito, Lord, palakasin mo kami sa aspeto na ito. Sa gayon, mabuo at tumibay yung pananampalataya namin. Lord, kung ano man yung mga takot, mga pangangamba, mga pagdadalawang isip, Lord, ikaw ang patuloy na magtanggal nito. Diba? Palitan mo ito ng tapang, palitan mo ito ng lakas ng loob, Lord, upang magampanan namin at magawa namin ang calling mo para sa amin. Lord, teach us more na magtiwala sa iyo ng buong puso sa mga task, sa mga pagtawag mo sa amin ay pinapagawa mo sa amin, Lord. Bigyan mo kami ng pagtitiwala sa iyo, Lord, ng buong buo, ng buong puso, Lord, na para magawa namin ng mabuti ang task na ibinigay mo sa amin. Kami nga, maraming salamat, O Diyos, sa patuloy na buhay, sa patuloy na paggamit mo sa amin, sa buong community ng lingkod, at sa lahat ng mga members, Lord. Salamat sa pagpapala, kagalingan, at pag-iingat sa kanila at sa kanilang buong sambahayan. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat, pagsambat kadakilaan. In Jesus' mighty name, pray, amen and amen. So maraming salamat po. Yan, and God bless us all. Talaga naman pong tayo ay napagpapala po sa pakikinig po ng mga salita ng Panginoon. Kaya po marapat lamang na ating pong suportahan ang mga gawain po ng ating community. Every Saturday po ang Youth Fellowship from 5 to 6:30 p.m. Ang Midweek Fellowship po every Wednesday from 6 to 8 p.m. And ang Sunday Fellowship po, first session po from 9 a.m. to 12. And second session po is from 2 to 4 p.m. Sa community po, ang pastor natin, mahal natin. Pamilya natin ang lingkod, mahal natin. Ang community natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, para kay Kristo, ang lingkod, patuloy sa paghayo. Muli po, isang magandang gabi po sa bawat isa. And God bless us.